binigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus. Para sa ating kasalanan. O baka sabihin niyo, wala kayong kasalanan. Lahat po tayo, may kasalanan. No? Simula nung nasa tiyan pa lang, may kasalanan na tayo. Sabi yan sa Psalm 51. No? Kaya nga po, ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kung sino mang sumampalataya sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo ba na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kapag namatay tayo, ang susundo sa atin si Jesus. Amen. Totoo po yun. Na tayo, may pag-asa. Gusto ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya. Bakit po tayo babalik? Naiwalay ba tayo? Opo, naiwalay po tayo. Yan ang dahilan. Yung mga kasalanan na ginawa natin 10 years ago, kahapon, kanina, yung tenang na yan, kung maliit pa tayo, yan ang ating dapat i-confess sa ating Panginoon. At ang Panginoon ay pipiliin na tayo ay patawarin. Kakalimutan niya lahat ng mga ginawa natin. Naniniwala ba kayo na kayang gawin niya na ni Jesus? Amen! Ang tao, pag sinabi ko, patawarin mo, kasi patatawarin kita, pero hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Pero ang Diyos hindi po ganun. Siya po pinipili niya kalimutan ng ating kasalanan. Kaya ito po ay, kailangan po tanggapin natin sa ating mga puso na tayo ay makasalanan. Dahil wala pong matuwid kahit isa sa harapan ng Diyos, hindi tayo nakaabot doon sa kalwalhatian ng Panginoon. No? At ang kabayaran ng kasalanan, death po. Death. At ang yung death na yan ay pinayaran ng Jesus 2,000 years ago. Kailangan lang na tayo ay maniwala na si Jesus binayaran niya ang kasalanan. Aaminin natin na si Jesus at tatanggapin natin sa ating mga puso bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kung nais niyo po na tayo ay patawarin ng Diyos sa ating mga nagawang mga sin, ay isa po itong invitasyon. No? Ito isa po itong opportunity na tayo ay may pag-asang magbagong buhay. In Jesus' name, amen. Sino po sa inyo, itaas niyo po ang inyong mga kamay kung gusto niyo na humingi tayo ng tawag sa Panginoon at tanggapin siya bilang Lord and Savior. Hindi po ito isang religion. Ito po ay personal na pagkakakilala natin sa Panginoon. Sino po sa inyo ang gusto niyo? Ayan. Maraming salamat po sa kaminayan. Pero meron po tayong gagawin. Tayo po ay mananalangin. Hihingi po tayo ng tawag sa Panginoon. Amen po ba? Sige, magsitayo po tayo. Ang dalangin pong ito ay akinin po natin, no? Ito ay panalangin natin sa ating puso. Okay, mag-okay. I-focus po natin ang ating sarili sa Diyos. Diyos amang nasa langit. Ngayong araw na ito, hinihingi ko na patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko na ikaw ay tama at ako ay mali. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas ang aking buhay. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin at ikaw ay nabuhay para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa pagsulat mo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Congratulations po sa lahat ng mga magpapalala. Kayo ay isang bagong nilalang. Kayo po ay mamisa para sa you can pray, you can ask for gift, you can ask healing, kung may mga sakit kayo. Hindi magdadalawang isip agad na kayo ay magalingin. Amen. Ayan sa ako, dali na lang.